Magandang araw mga kaibigan. Sa video na ito, i-guide ko kayo kung paano tanggalin ang mga puwang or mga video gap sa inyong YouTube video. At ang gagamitin natin ng pang-edit ay ang CapCut Video Editor na free version lamang. Tatalakayin din natin kung paano makakatulong ang pag-alis ng mga video gap o mga hindi kinakailangang pagpapahinga sa inyong YouTube video. So tara na at alamin natin kung paano alisin ang mga video gap sa inyong YouTube video at ano ang mga benepisyo nito kapag ito inyong ginawa sa inyong YouTube video. Ang una natin gagawin is i-open ang ating CapCut and then click new project at hanapin natin yung video na gusto nating i-edit para alisin yung mga error o mga gap sa video and then add. So pagka-add natin ang video, hindi natin makikita kung saang parte mayroong gap. So ang gagawin natin dyan is select natin yung video and then dito sa ibaba, hanapin natin yung extract audio. At pindutin natin ito hanggang sa ma-extract yung audio. And then, pipindutin muli natin itong video upang ma-select siya. And then, dito uli sa baba, hanapin naman natin yung recover audio. Yun, na-recover na yung audio. And itong sa baba, kinakailangan natin guys na alisin ang sound yan o ang volume. Kasi pagka hinayaan natin yan, habang nag-i-edit tayo, magkakaroon ng dobleng pagsasalita. Hindi sila magsasabay. So, ang gagawin natin, i-mute natin yung extracted na audio. Hello mga kaibigan. And since nga dahil sa tutorial itong video rin mismo, i-mute ko na rin kasi para hindi siya makagulo dito sa aking voice over at upang mas maging maliwanag itong ating tutorial. So yan ay nakaselect din and ang gagawin ko dyan sa volume niya, isiset ko muna siya ng 0. Pwede ko naman siyang ibalik sa normal na volume niya pagkatapos ng editing. So ito po is for the sake of tutorial lang, kaya i-mute ko na rin muna siya pareho. And then dito, hanapin natin itong mga puwang. So ito po ay mga gap yan, yung mga ganyan, gap po yung ganyan. So dito, pwede po natin yan na alisin yung gap na yan. Siyempre, isasama natin alisin yung mga error natin sa video. Since nga itong purpose natin dito ay sa pag-remove lang ng gap, hindi ko siya sasamahan ng audio itong video na itong sa ngayon habang nag-edit para lang pumalis natin yung mga video gap. Siyempre, pagka kayo nag-edit na guys at in-apply nyo itong tutorial na, dapat isama nyo rin ang mga error sa inyong video kasi hindi natin maiiwasan yan. Talagang may mga mali-mali tayo sa video. So, split lang natin yan pagka na-select natin and then pindutin nila yung unang video and then split, then delete. And itong audio nun sa baba is i-delete na rin natin yan. Kasi yan ay guide lang. And then punta na tayo dito sa kasunod na gap. Pag na-select natin yung audio na yon na extracted, pindutin natin yung split. Pindutin naman natin yung video and then split. And then dito sa may bandang unahan ulit, adjust natin ng ganyan. And then split, delete, delete. Ayan. And then i-drag natin ng pantay dun sa nakat natin na video itong extracted na audio. Kasi yan po isa ginagamit lang natin na guide. So aalisin mo yung mga ganyan upang mawala ang video gap. Ayan, delete. So ganyan ang ganyan guys ang gagawin nyo hanggang sa matapos yung inyong video na in-edit. And paliitin natin para makita natin. Ito yung unang cut. So yan yung normal size ng screen. So ito yung pangalawa. Dahil nga sa nagkaroon tayo ng cutting sa video gap, so kailangan natin ng transition. Pero dito sa trick na to, hindi na tayo gagamit ng transition. So, i-select lang natin itong pangalawang video na to na nakat. And then, isusubmit lang natin yan. Yan, ang ganyan. So, ang kalalabasan yan, guys, parang dalawang camera ang inyong gamit. Kasi ito yung normal size ng screen kanina. Pagka napapunta na dito sa second na nakat, lalaki ngayon yung inyong video magsusum. So, tapos dito sa pangatlo, babalik ulit sa original niyang size. And then, ipagpatuloy nyo na siyempre ang pag-aalis ng mga gap sa inyong video hanggang sa kayo'y matapos. Ayan, ganyan lamang. Ayan. At dahil nga yung sa pangatlo nating cut ng video, ito yung normal size. So, ito na naman kasunod niya. Isusum lang uli natin yan. Ayan, ganyan. And then, itong kasunod, dapat niya is back to normal size. So, guys, dito naman tayo, pag-usapan natin itong gap, kung paano alisin ng tama. So, dito sa baba, di ba, mayroon tayong extracted na audio. Huwag nating ididikit masyado itong bar. Kasi pag ginawa natin yan, putol ang ating boses sa video. So, lalagyan pa rin natin ng kaunting space yan or puwang na malayo dun sa pinakang guide nitong extracted na audio. So, ganun din syempre dito. Ayan, i-delete natin yan. Delete na rin uli yung guide and i-drag ulit itong extracted upang maging guide natin sa pagtanggal ng video gap. So, ito na naman ang gap. So, alisin natin ang alisin yan. Ayan. So, ganyan lang guys ng ganyan ang gagawin nyo hanggang sa matapos nyo yung video.
And inuulit ko dapat i-preview nyo yan, i-check nyo yung naging cutting nyo kung talagang nagbabago yung size ng screen. Ayan, ganyan. Ito, back to normal size. Dapat ito lalaki ulit. So, ganyan lang guys, ng ganyan inyong gagawin hanggang sa matapos yung video. And pag natapos na kayong mag-edit ng inyong video, naalis na ninyo yung gap at gayon na rin yung mga error, is maglalagay na kayo ngayon dyan ng overlay upang maging engaging din ang dating ng inyong video. Katulad na lang ng subscribe button o kung ano mga overlay na pwede nyong gamitin ayon sa mensahe nyo sa video upang maging engaging ang dating nito. And yun nga, dapat talagang maalis natin yung mga gap na yan upang maging maganda yung ating pagsasalita dito sa video. And pag natapos na kayo lahat dyan sa pag-edit ng video, like na perfect na ninyo, no? Meron na rin siyang mga overlay at kung ano pa yung mga gusto nyo idagdag sa video, export na ninyo yung video. So ganyan lang mga lods ang pag-alis ng mga gap dito sa video editor na gamit ang CapCut. Ngayon naman mga kaibigan, tingnan natin ang resulta pagkatapos kong alisin ang mga video gap na ito sa video na ito. Hello mga kaibigan, ito ang video na gagawin nating sample sa gagawin nating video na removing video gap using CapCut Video Editor at pre-version lamang ang gagamitin ko sa video na to. Well, sasadyain ko talaga mga kaibigan na magkaroon ng gap ang video na ito. Kasi kaibigan, ang video gap ay hindi natin maiiwasan kapag hindi tayo handa sa ginagawa nating video or may mga bagay na nagpa-attract sa ating attention habang tayo nagbibideo. So magkakaroon talaga yan kaibigan ng gap. Kung kaya't kinakailangan talaga nating i-edit ang video natin upang alisin ang mga video gap para sa tuloy-tuloy na daloy ng ating pagsasalita sa ating video. At maging engaging ito at mala-professional ang dating. At nang mas maging madaling maunawaan ng ating manonood ang ating mensahe. At malaki rin ang tsansa na ito ay kanilang panuurin hanggang sa matapos kasi nga engaging ang dating na ng video mo at mala-professional. Kung nagustuhan mo kaibigan ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong idea or mga katanungan, mag-subscribe at huwag din kalimutang i-click ang notification bell upang palagi kang updated dito sa ating channel. But wait, meron pa tayong pag-uusapan. Tungkol naman sa mga benefits na may tutulong sa video natin kapag ka-inalis natin ang mga video gap o mga hindi inaasahang puwang o pagpapahinga sa video natin. Number 1, improve engagement. Kapag maiksi at tuloy-tuloy ang daloy o walang gap ang iyong video, mas nagiging engaging ito at mas pinapanatili nito ang interes ng mga manonood mo. Ang video na may tuloy-tuloy na pagdaloy o walang gap ay mas malaki ang tsansa na mampanatili nito ang mga manonood. Kung kaya't kaibigan, mas makabubuti na alisin mo ang mga video gap sa iyong video. Number 2, better viewer experience. Mas madali para sa manonood na sundan ang nilalaman ng video mo. At mas maunawaan kaagad nila ang mga nilalaman nitong mensahe pag may magandang daloy ang iyong pagsasalita sa video. Number 3, increase retention. Kapag natutuwa ang manonood mo sa iyong video dahil sa ito ay engaging at tuloy-tuloy ang daloy, ay mas malamang na panoorin nila ito hanggang sa matapos ang video mo. Ito rin ay maaaring magpataas ng retention rate ng iyong video na isang mahalagang metric dito sa YouTube algorithm. Number 4, enhance SEO. Dito sa algorithm ng YouTube, ang user engagement ay napakahalaga sapagkat dito binabase ng YouTube algorithm ang pag-rank sa mga video. Kapag nananatili ang manonood mo na mag-engage sa buong video mo, maaaring mas magiging mataas ang kalalabasan nito sa pag-rank sa mga resulta ng paghahanap at mga rekomendasyon dito sa YouTube. Number 5, professionalism. Ang pag-alis ng mga puwang o video gap sa inyong YouTube video ay malaki ang epekto sapagkat mas nagiging maayos ang kalalabasan ng pagkaka-edit nito at professional ang dating nito sa mga manonood mo. At maaari din itong makatulong na mas pagtibayin pa ang kredibilidad ng iyong channel. 6. Ad revenue. Kung nais ninyong pagkakitaan ng inyong mga video sa pamamagitan ng ad dito sa YouTube o ng YouTube Partner Program, malaki ang may tutulong ng pag-alis ng mga video gap upang mas maging engaging ito at magkaroon ng mataas na panonood at maaaring magdulot ito ng mataas na kita mula dito sa ad ng YouTube. Number 7, better user feedback.
Madalas na pinapahalagahan ng mga manonood ang mga video na maikli at may diretsahang to the point. Ang pag-alis ng mga video gap o puwang ay maaaring magdulot ng positibong feedback at mas dumami pa ang inyong mga subscriber. Number 8, increase watch time. Kung ang inyong video ay may tuloy-tuloy na daloy, mas malamang na panoorin ito ng manonood ng mas mahaba o tapusin nila ang video mo. At maaari din itong magdulot sa pagdami ng iyong mga subscriber. Sa makatuwid mga kaibigan, ang pag-alis ng mga video gap o puwang sa inyong YouTube video ay maaaring magdulot ng mas magandang karanasan para sa mga manonood. Mas mataas na engagement at mas makakapagpapatibay pa ito ng kredibilidad ng iyong channel. Ngunit mahalaga ring tandaan kaibigan na kailangan magkaroon ito ng tamang balanse dahil ang sobra at agresibong editing ay maaaring magpahiwatig ng pagmamadali o hindi natural na dating ng inyong mga video. Sana ay natulungan ka ng aming tutorial na ito kaibigan. Kung meron kayong mga katanungan o iba pang mga tutorial na nais ninyong malaman, huwag magatubiling magtanong sa comment section. Huwag rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga video tutorials at tips natin dito sa ating channel. Salamat sa panonood mga kaibigan hanggang sa susunod na video.